Magandang umaga po sa inyo lahat and welcome to the year starter Kapehan sa Davao. Happy New Year! Happy New 2026! So our topic for this morning will be the launch of the Bayanihan SIM project of the DICT and the overall assessment of the holiday season. Before that, we would like to thank SMCT Davao for again hosting our Kapehan our Monday Kapehan. And our guest for this morning, we have Police Major Catherine De La Rey, the spokesperson of the Police Regional Office 11, then Captain Hazel Tuazon, the spokesperson of the Davao City Police Office, to talk about yung mga assessment natin nung holiday, no? Then we have Engineer Eduardo Tukib, OIC Technical Operations Division of the ICT 11, on the launching of the Bayanihan SIM project, itong Bayanihan SIM project, no? So to start our press control, we'd like to get the opening statement. We start with Engineer. Magandang umaga. Happy New Year and thank you Philippine Information Agency for this opportunity. The Department of Information and Communications Technology is committed to ensure that no learners, Filipino learners, will be left behind in this digital era. One of the key initiatives of DICT in achieving this goal is this Bayanihan SIM card project, wherein public school students and teachers will be given for free SIM cards with mobile data in order for them to access digital learning materials. They can research online and also access the online services. So this project will address one of the challenging problem, which is the inadequate or lack of connectivity, especially to our students in the Parklang areas, in the GIDA sites. So today we are here to explain how this Bayanihan SIM card project works, who are the beneficiaries, and how it supports our vision in providing accessible digital education for all. Thank you. Then we have Captain Tuazon, Hazel. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning sa tanan. Titik pa ni, Davao Press. Yes, salamat sir sa pag-invite sa Davao City Police Officer, no? This is my first time na ako diri sir sa Kapihan, diri sa Philippine Information Agency, I think. Sir, kado, sir? And then, Davao City Police Officer, no, kanunay, especially kung maghatag taog maayong information nga to sa publiko and with regards sa ato ang status diri sa ato ang bisan order sa ato ang siyudad sa Davao. On behalf sa Davao City Police Officer, no, Acting City Director Sir Manan Caracas Maarit, daghang salamat sir sa pag-invite sa Davao City Police Officer. Ma'am, may Major Catherine. Hello, good morning everyone. On behalf sa Regional Director sa Police Regional Office 11, Police Brigadier General Rosete, kami nagtimbaya sa inyo ang Happy New Year o hopefully mabungahon yun ang buong 2026 so wala kayo mga kakulian. Okay, before we go to our assessment ng New Year, I'd like to ask Engineer Tukib, kinsa ni beneficiaries for this Bayanihan SIM and how can they, kailan ang distribution, how can they avail, how many are targeted diri sa regions? Okay, the primary beneficiaries of this Bayanihan SIM project are the students in public schools and including teachers. Secondary beneficiaries are the purpose. So kung
Every site meron kami 2,780 SIMs na ibibigay. So kung hindi aabot ng 2,780 yung naka-enroll, the purpose in that area will be asked to submit their through DSWD, submit sila ng mga beneficiaries. So, this mga beneficiaries already coordinated with them at sila yung nag-identify ng mga beneficiaries. Also with DSWD, sila rin ang nag-identify ng mga beneficiaries. So they will be given free SIM cards na may load na 225 gigabytes. So every month yan nag-set ng 25 at the beginning of the month. So this will be for 12 months. Sa sites, each site, anong sites to sa sir? Actually, we have for nationwide, no, ang project is 360 sites nationwide, pero yung nabid lang is 251. May naiwan na for rebidding na naman is 109 sites. Pag sinabi natin sites, ito yung mga school sites. And then out of the 251 na nabid, 205 of which is underserved and 46 is unserved. So, yung sa mga underserved, ito yung i-optimize ng mga mobile network operators para magkaroon ng magandang signal. And yung sa unserved, magpo-construct ang mga MNOs or mobile network operators para dito. So, 251 of the 251, 21 sites yung sa Region 11. Out of 21, 9 yung underserved. So yun yung uunahin natin kasi nandoon na yung sites, nandoon na yung mga cell sites. So yun yung uunahin natin na i-distribute yung SIM cards. So we have tentative schedule for distribution. This will be on January 20. But we are still ongoing coordination with our partners, especially the DepEd and DSWD, who will be providing us the list of the beneficiaries. So, yun. May follow-up si Armando? Okay, sir. Go ahead. Sir, good morning. Follow-up lang ako, sir. Saan lugar po sa Davao Region po? Okay. Target na distribution. I have this list. So, sa Davao de Oro, mayroon tayong Awao Elementary School. Number 2 is Napnapan National High School. Number 3, Kilagding National High School. Then, Talian Elementary School. And Andili National High School. These are underserved. Unahin ko lang yung underserved kasi ito yung unahin natin sa distribution. And then meron din tayo sa Davao del Norte, which is the San Isidro Elementary School. For Davao Occidental, we have William Joyce Senior Elementary School and Don Marcelino National High School. For Davao Oriental, mayroon tayong isa, Il Tamay Elementary School. Yun yung mga underserved. For the unserved, sa Davao de Oro, mayroon tayong 5, Prosperidad Elementary School, Buringot Elementary School, Panamin Elementary School, Barubo Elementary School, and Kamanlangan Elementary School. For Davao del Sur, we have Malupo Elementary School. For Davao del Norte, we have Barubo Elementary School and Sagaying Elementary School. For Davao Occidental, we have Hardin Joyce Integrated School, Calian Elementary School, Julian M. Turado Elementary School, and last for Davao Oriental is Maragatas Elementary School. So yun yung 21 sites or 21 schools na cover dito sa ating Bayanihan SIM Card Project. Okay, thank you.
Then we go to, siguro unahin natin si Major De La Rey. Kamusta yung New Year sa region? I remember yung press con natin, may target tayo kasi yung last year, 29 yung firecracker injuries and stray bullet. Kamusta yung region? Nabumaba ba yung ating record sa injuries? Sir, sa full Davao region for Paskuhan 2025, generally peaceful man. Pero wala tayong mga record na mga firecracker confiscations and incidents. So sa firecracker na mga confiscations, natay 12 firecracker confiscations, and then firecracker incidents 4, which is na-injured po na upat, and then for the stray bullet na ay isa, napoy na-injured na minor injury isa. So sa firecracker illegal possession, natay mga nadakpan sa DCPO 10 ka incidents, pero 5 lang ang arrested dito. Ang the rest is kato mga minors na good sa confiscation. And then sa Davao Norte, duha. Tapos sa firecracker incidents na na-injured, ang Davao Norte duha, Davao Oriental duha, and then sa CPA bullet, Davao del Sur, which is Hagunoy. And then, basta mo tingala mo, anong pag-report ni mo ma'am sa December 25, pagka next day 6 a.m., wala man, negative. Tungod kay late reporting siya. Kaya nakitabo iya sa iyaha is December 25, na matikdan niya nga ni nagutom sa iyahang kisame. And then, naka-feel siya o burning sensation sa iyahang legs, pero gibaliwala lang niya, natulog siya balik. Pagka next day na niya na pa-check up, and then lead po ang confirmation sa City Health kay Holiday. So later na siya na-confirm, pero dito sa area, natay na recover na slug sa baril. Pero kung mangutana mo, kung isa ang suspect, nadakpan ba, negative siya. Hindi na, imbestigahan pa natin na kung Hagunoy, Davao del Sur. Imbestigahan pa natin na siya kung isa kong nagpabuto. And then, na yung mga injuries minor sa Davao del Norte, diha ni siya sa Igacos. Kanang duha ka incidents. And then sa Davao de Oro, ang isa sa Buston, isa sa Madisi. Pero overall, peaceful man ang ato ang pag-celebrate sa Christmas o pagsugad sa bagong tuig. So all in all, ang injuries sa firecracker stray mga 6 Overall, sa injured, sa firecrackers upat, isa sa stray bullet. So So 5. total 5. Kasi last year was 29. Yes. Mas ibaba siya. Okay then, Captain Hazel Tuato. Yes sir, for Davao City sir, no, amo ng ka-proud sir, no, kay zero incident para sa pagsugat sa bagong tuig 2026. And nagpasalamat ang Davao City Police Office na sir, no, ang ato ang City Director Sir Police Colonel Manan Caracas Muarit sa tanang kooperasyon ug tabang sa tanan, especially katong mga na-identify nato nga nag-violate sa firecracker ban. Doon natay mga na-arrest sir, no, nga 5 kabuo, pero naputay mga identified individuals nga nag-violate sa ato ang firecracker ban. And it will be filed in court sir, no, through regular filing. Dili man sila nato madakop, diha dayon kay wala na silang posisyon ang mga firecrackers, pero with the help sa ato ang community sir nga maghatag og statement as witnesses sa ato ang i-file nga kaso through regular filing. Nagpasalamat ang Davao City Police Office sir, and with the ongoing investigation sa uban pa nga mga individuals nga identified sir. Mangayog gyapon og tabang ang Davao City Police Office nga maghatag og statement ang other witnesses nga nakahibalo na knowledge sa pangitabo nga ni-violate sila sa ato ang firecracker ban. A statement sa ato ang City Director sir, no, Police Colonel Manan Caracas Muarit, no mercy sir, no, pasabotan na walay settlement, tulay pa sa LOI, basta naka-violate ka sa firecracker ban, ipahamtang din ang kaso nga batok sa mga individuals nga nag-violate. And napasalamat ang Davao City Police Office po sir sa suporta nga gihatag sa local government units sa atong siyudad sa Davao, nga nagtabang po sila sa pag-conduct investigation in support sa pag-conduct investigation sa atong Davao City Police Office sa tanan nga individuals nga nakita nato sa social media nga nag-violate sa atong firecracker ban. Na-track na itong mga nag-violate sa, kayo nag-post mo sa social media. Yes sir, identified na to siya sir with the help sa ato ang barangay councils and then sa mga community sir, no,
nga naghatag information sa ato ang station commanders. And number 1 yun sir ang tabang from the barangay officials po dito sa ato ang Davao City Police Office. Armando? Kay Ma'am Delaray. Ma'am, katong related sa stray bullet na incident, ma'am. Kano sa gito siya na-report, ma'am? Kano sa gito siya nahitabo, ma'am? During sa pagsalubong sa 2026 or during the whole holiday period? Pagsalubong sa 25, December 25, nahitabo man siya December 24. Pero nag-report siya diretsyo sa iyahang barangay. Wala siya ni diretsyo sa police report. So, later pa nag-ato sa police, mato gipa-check up nato, gipa-medical for confirmation, and then kuan po ta dito nag-investigate, natay nakuha na slug. Pero minor na to iyahang injury sa left the leg. Very minor in the sense na natulog pa gani siya o balik no. Babae siya, ma'am, or lalaki? Babae. 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 Asa dapita ni sa Hagonoy? Tama ba Hagonoy, ma'am? Hagunoy, Davao del Sur. Asa dapita sa Hagonoy? Dito kuan ako sa mga barangay. Usa ba, ma'am, remote ba ni siya nga area nga dili wala gi nakadungog sa Residential area siya sir. sa Hagonoy? Residential no. Poblasyon area? Dito na ko na-memorize magud ang barangay. So ihatag na ko sa mga ang minor details dito. So 25 siya na December 2025 siya na itabo. Karon ma'am, nanabay ongoing na bang investigation sa pagkukod-kuki sa tong nagdimog indiscriminate firing? Yes sir. Ongoing na ang investigation kung kinsa tong nagpabuto atong baril. Related na po sa katong mga firecracker incidents, ma'am, no, nga injuries. Unsay mga cause sa ilahang injury mo? Unsa pabuto ang kuha na to? Naay quitis, naapoy katong ang kasagaran na isa nga gamay na gud siya na pabuto Ikulo nga siya. and then wala ni buto. So gikuha niya balik, gisindihan pinaagi sa iyahang lighter. So ibuto diretso sa iyahang kamot. And then sa igakos, mga pabuto gihapon na mga gagmay pero na iguang sa mata. So sa injury tungod sa firecrackers sa area sa Davao Oriental o Davao del Norte lang. Sa Oriental sa Buston o sa Mati. And then sa Davao Norte puro igakos. Unsa kasagaran ang mga biktima, ma'am? Minors ba? Na isa minor. Isa lang ang minor. Isa lang ang minor. Kasagaran adult. Adult. Okay, last question na lang, ma'am, para sa inyo. Ma'am, unsa tong mga priorities for 2026? Priorities nato sa PRO 11 from 2026. For 2026, gusto na ito ma-maintain na mas magbaba pa gani ang day focus crime. Kay kung tanagi dis sa tanawon nimo ang January to December 2024 compared nimo sa January to December 2025, nagbaba tanan ang day focus crime except sa carnapping na vehicle. Kay pantay lang siya for incidents. The rest is nagbaba. Ang gibaba niya is 29% or 601 incidents. And then, ang pinaka nibaba yun sa iyaha kay ang crime sa rate kay niubos siya o 38%. And then, ang misunod sa iyaha kay ang case sa robbery. Kanya, ang ikatulo ang motorcycle carnapping. So gusto sa ato regional director kung dili manggaling pa mas mababaan ato nga porsyento, at least mapantayan man lang nga wala nag-increase ang day focus crime. How about other mga mga high profile cases na arestohon diri sa Davao Region na ba yung mga ana nga mga lihok for PRO 11? For arrest of wanted persons, padayon nato na kung ano kay naman kay ginatawag na kami ganin sa Sacleo. Sa Sacleo, under na din ha ang operations against illegal drugs, operations sa loose firearms, appeal din ang operations against illegal gambling, and operations sa arrest of wanted persons. Whether high profile or dili, ginaman na siya, gina-implement based po na sa mga na-receive po nato na mga warrants of arrest. So kung warrants of arrest, implement din na muna either high profile, balik ko na ko either high profile or dili kay
gina-rate pud ba yami ana, no? Follow up sad ni sa national headquarters sa number of arrests namo. Labi na sa mga kanang high value target or katong most wanted persons. Okay. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Hazel. Ma'am, Happy New Year, ma'am. Happy New Year, sir. Ma'am, karon ma'am no, nibaba og I think 32.25% ang inyong 8 focus prime. 32? 20 balik. Dyslexia. 23.35 for 25% ang inyong decrease inyong 8 focus crimes. Karon mo sa inyong target na mas pababaon pa karong 2026. Yes, sir, with the statement nga gihatag sa ato ang City Director, sir, no, nga mas paningkamutan pa sa Davao City Police Office nga mokunod pa ang ato ang 8 focus crimes. With the help na siya, sir, kanunay, sir, no, sa operation sa tanan, sir, no, from the community. But ang ato ang focus gid, sir, no, number 1 siguro is rape. Hate yun na sa ato ang City Director, sir, ang kaso nga rape. Mo gina ato ang number 1 focus, top priority. One of the top priorities sa Davao City Police Office nga ikunod pa ang data nato sa rape. Do dili siya ingon nga number 1, sir, no, sa ato ang tulo ka mga nagbaba, theft, rape and robbery. Pero isa na siya sa ato ang top priority, sir. Kay kung ato bang kung pasagdahan na siya, sir, basin mas mulong po, sir, for 2026. Mo nang one of the focus yun ato ang rape nga kaso diri sa ato ang syudad sa Davao, sir, nga mas mukunod pa through the help sa ato ang mga barangay officials and pag-strengthen sa ato ang offline kilos. Offline kilos meaning to say, sir, sa mga tao nga ipalayo nato sa mga kaso nga rape and those individuals nga possible nga suspect for the crime nato sa ato ang kaso sa rape diri. Dili lang ang Davao City Police Office siguro sa nga dili gusto nga lobo ang ato ang data sa ato ang rape cases diri sa ato ang syudad sa Davao. Tanan siguro ta mo nang mahangyo lang yun sa Davao City Police Office na kung na may mga rape incidents sa inyong mga lugar, dili nato pasagdan kung naatay information, knowledge with the rape incident, kung pwede i-inform dahil ng ato ang kapulisan para matagaan nato action, solusyon, patagaan nato gustisya ang mga kabataan nga na rape. Kay namang yung banana, dili gusto magpa-record kay maulaw, gasto, no? Ato na ipaniguro nga kanang kaso nga rape is confidential, dili na siya ipubliko and walay bayad kung mag-file ta og kaso ana sa korte, sir, no, naatay prosecutor nga mahandle sa mga cases and mo-assist po nga to ang mga WCPD officers sa mga 19 police stations. And number 2 siguro, sir, no, robbery, especially those robbery nga na ay mga involved nga kutsilyo, pistola, pero sa time ni Sir Muarib, sir, natay mga solutions nga gibuhat ana, sir, para dili na sila mambiktima pa o mga innocent nga individual. So with the help sa ato ang tagsa-tagsa ka mga security forces nga naday sa atong area of responsibility, dili lang effort sa Davao City Police Officer, no, kapag maintain sa ato ang peace and order sa atong syudad sa Davao, kundi tinabangay ta tanan, no. When it comes to peace and order, involved gid dapat ang tanan, dili lang ang mga uniform personnel. So dili ta moingon nga ilaha man ang trabaho, dili na siya sakto, no. Dapat kitang tanan matag-usa ka nato involved ka when it comes to peace and order, kita ra may makabenepisyo. Okay, last na lang, ma'am. Unsa ang take sa Davao City Police Office, ma'am, no, nga katong during holiday season, ma'am, bisan pa sa constant nato nga warning, bisan sa ginaingon pa ninyo nga no mercy sa mga violators, still daghan gyapon og na monitor sa social media nga naga-violate, especially sa ato ang firecracker ban ordinance. Yes, sir, dili man gini karon lang na-encounter sa ato ang Davao City Police Office kada tuig naman gini siya. But karon, sir, daghan ta mga nakita kay siguro sa ato ang social media. Daghan ta mga makita diha and nakatabang siya actually. Sir, no, kanang makita nato sa social media sa mga individuals nga nag-violate sa firecracker. So na-observe nato karon nga mas daghan ang ato ang mga file og kaso, daghan nato ang na-confiscate and caught in the act yun. So dako kayong tabang ang social media actually, sir, no, and dili na mo ni i-take as negative sa Davao City Police Office. Actually mas nakatabang ni siya, sir, no, kay mas nakita nato nga through the help sa ato social media, daghan makita nato nga napagid ay badlongon nga mga taga Davao City, do ano lang na sila, pilang na sila kabuok compared sa mga disiplinado nga taga Davao City. Thank you, ma'am. Right. Mayong buntag, Happy New Year to Ma'am Delary. With regards sa during the holiday season o sa long weekend,
nabatay napasakahan na kasong mga authorities in uniform of administrative charges na naka-violate sa pipila ka mga butangan na wala nagsubay sa mong balaod pagsugat sa paskog sa bagong tuig, ma'am. Authorities in uniform. Negative, sir. Negative na nga na ay nadakpan, na ay na-monitor, or napasakahan o administrative case tungod kay ni-violate no, sa balaod or bisag sa kanang nag-violate sa pagpabuto sa ilahang mga baril, negative na. And then, atong December 26, actually, i-report na lang po na ako, more than 1,000 ka PNP personnel, including NUP, ang ni-undergo o mandatory drug testing, and then negative ang result sa tanan. To Police Captain Caballero. Sorry kay wala pa na memo no, pero mag-ask ko kung sa Davao City rapod na ba yan katong sa nagsupak napasakana og kaso katong sa mga nadakpan nga nagpabuto in their respective areas sa Davao City. Yes sir, sa lima nga nadakpan nato sir, no, nag-file sila last Saturday morning kay half day lang ato ang Office of the City Prosecutor. And wala pa mahuman continuous karon sir no ang pag-ato sa ato ang korte sir para ma-file na gyud. And siguro makapiyansa kay available man na ang ato ang violation sa city ordinance nato sa firecracker ban. But to those individuals nga identified nato nga i-file nato through regular filing. Magpasalamat ang Davao City Police Office sa ato ang local government unit sir no nga mutabang sa ato ang mga station commanders para ma-file ang kaso sa mga individuals nga tong sa regular filing sir. Identified and i-file nato ang kaso through regular filing. Mutabang ang ato ang local government unit sir na sila ang mga legal officers sa ato ang mga station commanders. Okay. Engineer, to keep yung network, ano yung network ng SIM? Yung mga lalo na sa unserved, tatayin ba sila ng towers? Yung mga network operators natin, sir, are Smart and Globe. Sa 21, sir, Smart and Globe ang provider natin. Walang bayaran tong mga lalo na kung yung 25 gigabytes for 1 month siya, then mag-reload. Yes, sir, mag-automatic siya, sir, sa first day of the month. Mag-activate na naman yung 25 gigabyte na data. If maubos na 25 gigabyte before the month end, wala na siya. So kung hurot na to, sir, pwede mag-top up ang atong beneficiaries para maka-avail niya, maka-connect niya po siya. SIM lang, walay phone. Wala. For this project, sir, SIM card lang talaga, sir, kasi focus lang sa provision of connectivity sa mga students and teachers. Candy, Ben. Sir, tanong ko lang, can you make us understand? Kasi if you provide them with SIM cards, the question there is how about those students living in remote areas na palisuray ang signal? Do they have a fiber solution, satellite solutions? For this project, ma'am, doon lang sa service coverage areas ng mobile network operators yung signal. So, na-survey naman ito, ma'am. So, lahat ng beneficiary doon lang sa isang location within siguro mga 3 to 5 kilometers within the tower ang maka-avail, ma'am. So, talagang gagana yung SIM, sir, sa internet? Yes, ma'am. Before sa implementation, ma'am, may mga survey na kami ginawa to validate kung okay ba yung signal. And we are continuously monitoring naman, ma'am, after the distribution. We will be receiving feedback sa ating mga beneficiaries para ma-inform din namin ang mga MNOs, ma'am. Okay, sir. Naisan namin malaman the details on the qualifications. Paano niyo po na-determine the 9 underserved, these locations, the qualifications? Actually, ma'am, sa schools, ma'am, DepEd ang nag-identify ng mga schools for this project.
So, pinoward ng Maynila. So, ito na yung resulta. So actually, DepEd yung nag-identify ng mga sites. Okay, so sir, thank you. Kay sir, kay ma'am, Police Major Catherine De La Rey, ma'am, dito ko sa stray bullet, asa exactly na recover ang slug? Begin sa balay sa victim, and then minor lang ganito, kay minor injury lang siya, and then wala na fatal, unlike last year, 2024 nga na ay namatay. Do we have any result of initial investigation as kung asa gikan the origin of the... Sa pagkakaroon, wala pa ma'am. Ongoing maghihapon ang investigation sa Hagunoy Police Station. So are we going to enforce the one strike policy? Wala pa nagkuhan si PD kung mag one strike policy siya dito sa naay stray bullet. Mag-update ko sa imo ma'am kung unsay kuan kay mobya tong gikuan ni RD. Kaya late reporting man gud siya, and then late pud na confirm na stray bullet. Tan-awan nato kung ma-relieve gid ba ang COP sa Hagunoy. But through the slug, we can identify what firearm and kung kinsang firearm. Yes. Sa pagkakaroon, nagpaabot kami sa result pod sa forensic. Kung unsa na firearm ang gigamit. Okay, thank you, ma'am. Sa Davao City Police Office kang Ma'am Tuason, ma'am, we have this firecracker ban. Paunsa siya nakatabang sa ato ang luwas na pagsaulog sa bagong tuig years back, sugod sa gipatuman siya since 2002. Yes, ma'am, ang firecracker ban, ma'am, no? Dako kay siyang tabang actually, ma'am, sa AMUA, sa Davao City Police Office. Kay kung ikumpara ni Mugon, ma'am, sa mga lugar nga walay firecracker ban, daghan ng mga injury, ma'am, no? Daghan ng mga pangitabo kamato sa mga hospitals. But sa Davao City, ma'am, ang firecracker ban nato since 2002, na-enjoy nato, ma'am, no, nga walay paboto, ginabawal diri, and wala tay mga maitala sa hospital nga naput na og tudlo, or dili lang wala ta mag-focus, ma'am, sa firecracker ban. Apil na po dia ang mga indiscriminate firing tama sa mga stray bullets. So dako kay siyang tabang, ma'am, sa Davao City Police Office and also sa community nga dili sila ma-injured or matamaan og mga firecrackers nga binuhat sa uban, ma'am, no, nga dili sila mismo ang nagapabuto sa mga firecrackers diri sa atong area of responsibility. Dako kay siyang tabang, ma'am, sa Davao City Police Office and then with the community nga gusto og nga hapsay malinawon nga pagsugat sa Pasko and Bagotoy. Alright, nito mo mang good discussion online na kinahanglan na daw iamyandahan ang firecracker ban. What are your thoughts on that, ma'am? Yes, sa mga part, sa level sa Davao City Police Office, ma'am, no, ang amuan na yung trabaho is to implement, no, ma'am, no, sa balaod yung nata din sa ato ang syudad sa Davao. But kung sa ato ang mga, ma'am, kung tanaw sa local government unit nato diri nga mas maayo nga ipadayon ang firecracker ban kung usan nata karon, mas okay, ma'am, no. Pero siguro para makuha na po, siguro na ay natay census nga paghimuon, ma'am, no, para fair na lang po sa tanan. And ang last ra gyud ma'am, isang ato ang local government unit kay sila manggoy nagatan-aw kung unsay maayo para sa ato ang mga kaigsoon Davaoenos. Kay pila lang man na ang mga sugyot sa pipila kaysa gusto sa kadaghanan. So it boils down, ma'am, on the side of the Davao City Police Office, mas maayo nga magpabilin. Yes, ma'am, definitely mas maayo nga magpabilin, ma'am, kay makita nato nga sakto ra gyud. Kay like pagsugat nato sa bagong tuig, 0 insidenta compared sa laing lugar nga daghan og mga nato sa hospital. Kay engineer, I just want to know po about, since maghatag tag-SIM sa mga bata o sa mga teachers, until when na to siya i-provide sa ila, sir? Is this a lifetime na po ba, or like pila lang ka years until mahuman ra ba sila? This project, ma'am, is good for 12 months. So 12 months na mayroon silang 25 gigabyte na data once na-activate na yung SIM. Pero ano siya, sir, kaning pwede ba sila mag-renew for next year for the availance, or like per student is 12 months lang sila maka-avail sa tuang free nga kaning data for sa SIM? So right now, ma'am, wala pang info kung may renewal ba. But hopefully mayroong i-assist pa yung project, ma'am, kung how far has the project
benefit our Sir, students. I'm just curious lang din po since we are if ever naisobra ihatag nato sa mga 4-piece beneficiaries, unsa ni sir ihatag sa ilahang mga anak or would it be given to the parents po ba? Yes ma'am, sa 4-piece beneficiary including parents and mga bata ma'am. The DSWD will be providing the beneficiary. Sila yung mag-validate, sila yung mag-screen ng mga beneficiaries. Sir, are we, ano na lang din, sir? I'm just, ano lang po. Pero, not all children, mong good, sir, in far-flung areas have phones. How will they be able to benefit from this po, considering na wala sila yung cellphone ng uban? Pero, I mean, not all, but some. Wala sila yung cellphone. How will they, ano ba, do we have plans po ba nga siguro in the near future, apart from providing the SIM, we could provide maybe mobile phones to them po ba? Or are we connecting with other agencies for this po? Okay. For now, ma'am, ang DICT, merong Tech Pro Ed Center na pwede nila puntahan kasi yung sa Tech Pro Ed Center natin, ma'am, meron tayong equipment and mayroon din tayong connectivity. So kung wala talaga silang ma'am, doon na lang sila sa ating mga Tech Pro Ed Center kasi as I said, this project focus lang sa pagbigay ng connectivity and walang kasamang devices. So maybe hindi natin alam later kung may project na ganun ang DICT. How much will this cost the government? Wala akong ma'am idea kung how much kasi centrally procured ito ma'am. Central office ang nag-procure and then cascade sa amin for coordination in the implementation. Sir, ano to 5G ang SIM? 5G capable ang SIM? Data capable lang sir. Bali compatible siya sa data. Yun lang ang requirement sir. And So, ang speed niya, kuan lang siya sa speed. ang lang sir is this mga mobile network operators, they were asked to upgrade or optimize sa mga sites na kabilang dito sa mga beneficiaries sa mga schools. So they have to upgrade na hindi dapat walang internet kasi hindi magiging successful yung implementation. Yun yung parang arrangement sir, na they have to upgrade the cell sites in order for the students to connect the internet. Hello ma'am, good morning. Kay ma'am Catherine ma'am. Ma'am, katong lain lang ako ma'am. Unsay update na tong sa atong backtracking sa magamahan nga na diri sa Bunday Beach nga kuan po. Update na po ato ma'am. Ongoing gihapon siya, sir, and then wala may bag-ong pang na hatag sa kuan na update na pwede nato ma-share sa media. Pero rest assured na ginapaningkamutan nato no nga matrace jud ang tanan nilang mga gipang-agtuan o posible pang mga na meet nila na tao. And then, in close coordination, magyahapon ta sa Australia na government about nga mga paghatag og impormasyon. So napa diri ang mga Australian authorities ma'am? Sir? Mga Australian police napa po diri sa Davao po. Wala ko idea kung napapadali sila sa Davao. Pwede man ta mag-communicate through online lang sa. Okay. Ma'am, sa lain kuan lang ma'am, we know na sa sitwasyon ni Senator Bato po karon nga panahon. So far na ba'y tracking team or composite team ang gibuhat sa TRO11 para makuan po ang kuan ni Senador since taga Davao region po siya po? Negative sa ingon ana nga pag-compose or paghimo og tracking team, sir. Wala. So wala ikuan ang TRO11? Wala mi movement in relation kay Senator De La Rosa or Senator Bato, wala. So wala ikuan nga nagapangita? Wala po. Nagipangita siya, negative, sir. Okay. Salamat po. Kay Captain Hazel, Ma'am Hazel, ma'am. Ma'am, 19 police station po ang kuan.
follow up na ako ma'am, kumusta ang atong Eye in the Sky program? Kumpleto na ba sila gamit tanan po? Sa drone, sa kumpleto na ba tanan atong unit o police station po sa maong programa? Yes sir, with the sir Uplan Eye in the Sky Patrol sa ato ang inisyatibo sa ato ang City Director sir with the 19 police stations and support unit nga sa Davao City Police Office, ana-ana yung mga drones sir. Nanay mga tagsa-tagsa ka mga drones ang ato ang 19 police stations and ang ato ang support unit, especially ang ato ang City Mobile Force Company. Nanay mga drones as instructed by City Director sir dako na siya og tabang sa pag-monitor actually kung naay mga pangitabo diri on the ground mo nang iningkamot gyud ang ato ang 19 police stations while waiting sa ato ang request sir sa ato ang City Government of Davao sa ato ang drones para dagdag sa mga drones nga naa karon sa ato ang 19 police stations and support units sa Davao City Police Office. Kaning drone na to ma'am, usa ni gidonate or budget sa PNP po? Sa part ni city sir, nasa iyaha sir. Nasa iyaha 4 or 5 if I'm not mistaken. And then with the 19 police stations, nagpalit yun sila sir. Nagpalit sila? Yes sir. Yes po. So ato makuan, kumpleto na tanan ang drone sa... Yes po sir. 19 police stations, nanay mga drones, and ang ato ang support unit ginadiri sa DCP headquarters. Okay. So far, pila atong i-request sa LGU ma'am, kung pan po? Sa gi-request nato sa LGU sir, number sa drones, ako pa nang ipangutana sir but sa 19 police stations nami idagdag sir. Moto waiting ni sa approval. Pero 100% sir mag-asa gyud ang Davao City Police Office ana kay sa tanang request sa Davao City Police Office sa local government unit nato is gihatag man Makita man po nato sa Bagwa ilang nga gihatag nila sir nga worth 77 million nga mga patrol cars sa DCPO. So hopefully within this year, ma'am, makuha na po na. Hopefully, sir. We are waiting, sir, and praying i-approve, i-grant sa LGU po. Follow up ma'am yung, kasi sabi ni yung sa launching, aside from those, yung integrated command center na makita yung feed ng drones, kasali yun sa budget. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Kasali na siya sa part ng drone. Sakto na siya sir gi-request na ni CD para makita gyud tanan sir. Kay kanang amo ang ICC karon sir gamay ra and murag luma na gamay amo ang gamit sir Mo nang gahulat ni sa ihatag sa ato ang LGU sir nga budget for that ICC sir. So ang ICC hindi lang siya drones para lang siya sa mga camera na. Yes sir, makita diya sir ang live nga pag hatag og responde sir sa ato ang kapulisan sir sa within area sa ato ang DCPO sir. Pagkita diha kung gusto nimo like maghatag kag scenario sir makita nimo kung giun sa pagresponde ang ato ang kaisura ng ayo ka ng tabang ay makita nimo dito kung pila ka minuto naabot ang ato ang PNP personnel sa crime scene o sa lugar kung asa nangayo og ganang tabang through Central 911 sir. Na ba'y incident na nakatabang ang drone sa operations nato? Yes sir, isa ato sir isa pag-monitor sa sunog and then during sa ato ang Kadayawan Festival sir na atay mga nag-monitor nga mga drones sir operated by our CTOC or the City Tactical Operations Center sir nga mga trained PNP personnel. So makita nato dito sir, pwede man sa ma-zoom sir Kung nato makita dito nga mga kinahinala, pwede nato i-zoom kung kinsa na siyang individual. Kay napo tay monitoring good sir sa tanang station na atay mga record sa mga tao nga involved sa criminal activity. So one of those sir makita nato diha nga dako pudong tabang ang drone sir. Reports na gibandal yung coastal road. Do we have plans na magpatrol or maglagay ng outpost sa coastal road ang DCPO? Actually sir, dahil sa area sa Santa Ana sir nanas na mga initiative sir para walay mga batanon nga mag-riot sir. And dili lang po ni namo kaya good sir kung DCPO lang sir mo na nangayo po tagtabang from the Public Safety and Security Office para matagaan nato kanang solusyon sa problema nato diya sa coastal road sir. Kaya dili gyud namo kaya sir kung ang DCPO lang ang maningkamot para walay mahitabo nga mga illegal diha sir area. Kaya usually mga sir involved diha is mga minor de edad. So dili ni maka-file og kaso just in case sir but kung naay mga salaod na ay ma-damage dito pa sa ginikanan pero makita po nato ang mga ginikanan nga luoy pod. So ang amo na lang sa Davao City Police Office na lang may initiative
nga ginabuhat para matagaan to ka nga solusyon mga problema nga gibuhat niya sa mga minor de edad, sir. Okay, questions? Mga pangutana from our media. Since wala na, we like to thank our guests, no, for sharing their time. Engineer Eduardo Tukid, Captain Hazel Plazon, Major Catherine Del Rey for coming over. Parting statements po natin, we'll start with Engineer. Again, kuha natin kano sa atong launching sa distribution, usay mahitabo tong sa distribution. Okay, ang tentative nga to na distribution is on January 20. However, ongoing pa kasi ang coordination namin with the partners, especially sa DepEd, kasi yung iba wala pang naibigay na sites, at saka yung sa DSWD, so may chance na baka ma-move or maano yung schedule natin. So, yung ano sir. Okay, thank you, sir. Captain. Yes, sir. Kay salamat, sir, no, ug makausap pa ang Davao City Police Office on behalf sa ato ang Acting City Director, sir, no. Police Colonel Manan Caracas Moarip, nagpasalamat ang Davao City Police Office sa kanunay nga suporta sa community, especially with the support nga nakuha namo from the local government unit. Dili lang sa mga patrol cars, ug uban pa ang local government unit, sir, no, na kanunay nga nag-aabiba sa ato ang Davao City Police Office. And Happy New Year sa tanan, sir, no. Unta ang ato ang tuig karon, sir, is mas focus pa ang ato ang 8 focus crimes suma sa statement nga gihatag sa ato ang City Director. Pero makuha nato, sir, no, with the help sa community and pag-observe, pag-practice sa ato ang culture of security, best practice sa Davao City, sir, no. Nga kung nay makita magsalita para matagaan nato ga action, solusyon kung sa may mga nahitabo diha sa ato ang palibot, sir. On behalf sa Regional Director sa Police General Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ako nagtimbaya sa tanan o mabungahong bagong tuig, and then please padayon unta inyohang suporta o kooperasyon sa inyohang kapulisan sa Davao Region para mamintinar nato ang hapsay o kalinaw ug mas mulambo pa ang atong dakbayan sa Davao. Daghang salamat ug may buntag sa tanan. Okay, thank you so much to SMCT Davao for hosting our kapihan, also to Krispy Kreme for their delicious donuts and coffee, also to Kadangpan for their live stream. Thank you so much, our guests. Till next week, more relevant topics to discuss. Daghang salamat.